Protect Jomcar. Bakit naman po Protect Jomcar? Wala naman pong problema sa Jomcar, mga kalingap. Ano bang problema? Ano? Ang problema lang nung nakaraan, hindi si Carla naka-attend nung ALM Ball. Pero okay naman sa akin kasi nagpaalam naman siya sa akin, nagsabi siya sa akin. So hindi naman po yun big deal, mga kalingap. No big deal. Ako kasi pag hindi pwede, pag once na magsabi ka na hindi ako available, hindi na ako namimilit. Okay, ganun lang po. Okay, sige. Di ako yung tao na pipilitin kong isang tao na gawin yung parang ayoko kasi nung napipilitan. Kaya pag hindi gusto or pag may dahilan siya or may something na nangyari, talagang lang ako. Nirespeto ko mga desisyon kahit beneficiaries pa yan. Sino po? Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats! Siya pong pinanghalpon na Best Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito, tayo muli ay magbibigay ng ating reaction tungkol po sa kaguluhan o sa issue na ipinupukol o ibinabato kay Carla at ang kanyang pamilya. Naku po mga kapatid, mga kalingap, nagkasanga-sanga po ang issue po tungkol po sa hindi pag-attend ni Carla sa ALM ball. Marami pong lumabas na mga issue ng dahil lamang po sa hindi pagdalo ni Carla sa kanyang sa ALM ball na mayroon naman pong dahilan at ito ngayon po ang ipapaliwanag po at ito nga po ang magiging paksa natin sa pagpapaliwanag po ni Kalingap Rob sa kanyang live kahapon. Okay? So, dito binibigay po ang dahilan kung bakit hindi naka-attend po si Baby Carla sa naturang event. Okay, sana ay irespeto po natin ang dahilan na sinasabi po ni Kalingap Rob. Okay, so bago po yan mga kapatid, mga Kalingap, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog, at Ruel of Malalag. At kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun, tayo pa rin po ay magkakasama sa susunod pang mga reaction videos na atin pong gagawin. Okay, likewise, mega loud shout out sa ating mga kasama po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners sa pamumuno po yan ng aming presidente, Javier De Leon, a.k.a. Birador. At tagtilikin din po natin ang ating mga kasamahang Kalingap partners, Kalingap charity vloggers na nakatalaga po sa iba't ibang Kalingap landing pad sa ating bansa. Mega loud shout out sa ating mga Kalingap solid supporters and organic sponsors. At ganoon din po dyan sa ating mga kapatid sa Team Siomay ng Kalaki Community at ng buong Kalaki Community. Alright, umpisa na po natin ang ating pagbibigay opinion, koro-koro, komento at reaksyon sa naturang bahagi po ng live stream po ni Kalingap Rob tungkol po sa issue na ipinupukol po sa kay Carla at sa kanyang pamilya. Mayroon nga bang problema ang Jomcar? Mawawala na nga ba po ang Jomcar? Okay, so yan ang ating tunghayan. Ang maikling video clip na aking pong kinuha sa live stream po ni Kalingap Rob. Protect Jomcar. Bakit naman po Protect Jomcar? Wala naman pong problema sa Jomcar, mga Kalingap. Ano bang problema? Ang problema lang nung nakaraan, hindi si Carla naka-attend nung ALM Ball.
Pero okay naman sa akin kasi nagpaalam naman siya sa akin, nagsabi siya sa akin. So hindi naman po yun big deal, mga kalingap. No big deal. Ako kasi pag hindi pwede, pag nagsabing, once na magsabi ka na hindi ako available, hindi na ako namimilit. Okay, ganun lang po. Okay, sige. Di ako yung tao na pipilitin kong isang tao na gawin yung parang ayoko kasi nung napipilitan. Kaya pag hindi gusto or pag may dahilan siya or may something na nangyari, talagang lang ako. Nirespeto ko mga desisyon kahit beneficiaries pa yan. Hindi ako yung, hindi pwede, kailangan mong pumunta kasi minsan lang ito. Hindi po ako ganung tao po. Pag hindi po pwede, walang problema sa akin. So, wala pong problema kung hindi pwede si Carla, nung nakaraan. Although nabigla din nga ako kasi nung araw na mismo siya nagsabi, nagpunta dito sila Joy, tapos nagtawag sa akin si Jack na wala si Carla. Sabi nga sa akin ni Jack ay kausapin ko daw si Carla kasi sayang nga, bihira lang mangyari. And yun, ako, hinintay ko na lang si Carla magsabi sa akin. At yun, si Carla naman yung unang nagsabi sa akin. Kasi mas maganda pa rin yung gano'n na ikaw mismo yung unang magpapaalam kaysa yung malalaman mo pa sa iba. So si Carla naman po mismo yung nagsabi sa akin na di nga siya makaka-attend kasi masama yung kanyang pakiramdam. So yun po, walang walang problema doon, no big deal. Wag po tayong gumawa ng issue, wag nating pag-isipan ng anuman. Di natin pwedeng kontrolin or di natin pwedeng pangunahan si Carla. Kung ayaw niyang umattend kahit pa wala siyang dahilan, okay lang 'yon. Di natin siya no explanation needed po. No, even kay Carla, di naman kailangan nilang mag-explain pa. Di nila kailangan sumagot sa mga paratang. Pag no na, di ba? Kailangan natin talaga sa mga matuto rin tayong magsabi ng no, hindi palaging yes. Even ako, pag no talaga. So, yan ay practice natin. Kapag nahirapan kayong mag-no, practice nyo na pag di nyo talaga di nyo feel or di nyo kaya, may nangyari, no lang, di na kailangan mag-explain. Diba? Kaya, si Carla ay, hayaan natin si Carla, di na kailangan mag-explain kung di siya naka-attend. Huwag na natin guluhin. Kasi, wala tayong magagawa nagkasakit siya, no? Kaya hayaan na lang natin 'yun. Kahit sila Joy, sila Biancy, pag no yan, okay, no. Walang problema, Ganun lang naman tayo. Ganun tayo dito. Hindi porke beneficiary natin na dapat palagi kang yes. Nagpaalam po sa akin si Carla ng maayos, kaya wag po nating masyadong palakihin. Babawi naman yan si Carla. At baka na lang, syempre nagkasakit nga at siguro na homesick din. No? Or baka na-disappoint siguro sa susuotin niya, di natin alam kung ano nangyari. Pero ang pinakarason niya talaga is nagkasakit. No? Kaya kung ano man ang nangyari is respetuhin natin yan. Wala nang jump car. Sino sabing walang jump car? Mawala lang ang jump car kapag si Carla mismo ang umayaw or si Jomar umayaw. Pero ngayon wala naman pong umaayaw Kaya tuloy-tuloy pa rin po yan. Actually bukas mag-shoot kami. Abangan niyo po mga kalingap. Dahil merong pasabog ang jump car bukas. Alright. Okay. So maliwanag po yung sinasabi po ni Kalingap Rob dito mga Kalingap ha. Okay? So, nagpaalam. Okay? Kasi ito yung mga sinasabi, maraming issue ang lumabas. Samantalang sinasabi po dito po ni Kalingap Rob at patagal po niyang sinasabi, maski sino po sa ating mga beneficiaries, kapag nagpaalam ay walang problema sa kanya. Dapat wag natin pong gawan po ng issue. Okay? Wag natin gawan po ng issue at nang sa ganun ay hindi nagkakagulo. Maliwanag po yung sinasabi ni Kalingap Rob dito na noon pa man hindi porke itong mga Kalingap Angels ay mga natulungan, mga beneficiary, pero karapatan pa rin po nila na sila po ay tumanggi kung halimbawa man ay mayroon pong pinapagawa sa kanila na hindi na umaayon dun sa kanilang gusto at lalo na nga po
kung ang kanilang kalusugan po ang problema, naku po, mapapa-attend ba natin, mapapadalo ba natin ang isang tao sa isang event kung hindi maganda po ang pakiramdam o kung halimbawa pinilit po ni Carla, kung pinilit po ni Carla na siya po ay mag-attend sa ALM Ball na yan at hindi talaga maganda ang kanyang lagay, ng kanyang kalusugan, paano kung siya po ay nawalan po ng malay o na kung ano man ang mangyari po sa kanya sa event na yan, okay? Di mas lalong magkakaroon po ng problema. So itong mga buzzers naman na ito, naku po, hindi ko mawari kung saan nagmumula ang mga buzzers. Ang mga buzzers ba ay mula sa mga fans mismo o mga fanatics, Jomcar fanatics mismo nang gagaling dahil gusto po nilang makita po ang kanila pong love team na kasali dyan sa event na yan, or mga viewers, Kalingap viewers na nakakapuna, o yung may mga viewers na mayroong hindi gusto kay Carla, at ito po yung mga sinasabi itong mga buzzers. Kung wala na po kayong masabi pang iba at ito ay alam pong ang komento po ninyo ay nakakasira sa iyong kapwa, pwede ba na po, Diyos ko naman, kasi ilagay po ninyo ang inyong mga sarili sa mga taong binabas po ninyo. Sa bagay, ang mga buzzer, kaligayahan po nila ang mambas. Kaya tayo, kayong mga subject, kayong mga pinapanood, kayong mga Kalingap Angels na mayroon na nandyan po sa Kalingap serye, ay wag nang bigyan ng pansin ang mga ganitong mga tao, yung mga ganitong buzzer, sapagkat sabi ko nga, ang mga buzzer ay kaligayahan po nila na sila po ay makapambas, makapagsabi ng hindi maganda sa kanila pong kapwa. Akala mo naman po ay sila po ay mga perpekto. Akala po nila sa kanilang mga sarili ay mga perpekto. So something is wrong with this kind of people. Kasi kapag ganito ang tao na naliligayahan po sila, na sila po ay nakakapanira ng kanilang kapwa, this is a mental illness. May problema sa pag-iisip yung ganitong tao na sila po ay naliligayahan o nasisiyahan na makapanira po ng kapwa. So walang big deal po kay Kalingap Rob, okay? Whether kung totoo man yung dahilan ang inyong sinabi, hindi problema po sa kanya. At yun po yung ini-encourage po niya sa ating mga beneficiaries, na kung talagang ayaw, maski may dahilan, may valid reason man o wala, kung talagang feel mo na ayaw mo, dapat daw tayong matutong humindi. At yan din po ang kanyang ginagawa. Kung talagang hindi mo feel, maski walang dahilan, magsabi ka lamang po, pasensya na, hindi ako makaka-attend. Siguro, ganyan. Magsabi ka ng katotohanan at tinatanggap naman po ni Kalingap Rob po ang mga rason na ito dahil ini-encourage nga po ang mga beneficiaries na wag na matutong magsabi ng no, even if sila po ay mga beneficiary, taliwas sa mga sinasabi po ng mga kalaban po ng Kalingap na ginagamit, sobra na pong ang paggagamit po ni Kalingap Rob sa ating mga beneficiaries at ginagawa po silang parang mga laruang disusi. Okay, maliwanag po dito, mga antay-Kalingap, sinasabi po dito, nire-respeto ni Kalingap Rob ang mga desisyon ng ating mga beneficiaries o mga subject na kanya pong blinablog. Kung ayaw. Kung gusto naman, di maganda pa rin, okay? So dito naman po ang ating mga Jomcar fanatics and fans, sinasabi po nila na nag-aalala. Hindi din po natin hindi natin mawawalain yung pag-aalala ng ating mga Jomcar fanatics na sinasabi po nila or nag-aalala po sila na baka mawawala na po
love team na Jom Carl. Okay? Bakit kaya yun po ang nasa isipan po ng ating mga fanatics? Okay? Yung mga fans ng Jom Carl. Kasi, iniugnay po nila sa nakaraang pangyayari. Sa aking palagay, ang aking opinion, inuugnay nila po yung pangyayari na parang may issue na ang mga sponsors ay rumerekta na po sa pamilya po ni Carla, hindi po ba? At ito yung issue din po yung umalis o nawala sa Kalingap Angel. So yun po yung alalahanin at ngayon nakapagsalita na po itong si Kalingap Rob at may assurance na po na hindi naman daw po mawawala po ang Jom Carl sa ngayon, lalo na ang tanging makaka-stop doon sa love team ay yung decision po ng dalawa, ng bawat isa. Kung si Carla ay nagdesisyon na magkasabi na ayaw na po niya dahil napapagod po siya, stress at mag-focus sa pag-aaral, sabi po ni Kalingap Rob, walang problema. At ganun din po ay hindi rin po winawala po yung posibilidad ni Kalingap Rob na ang Jomar naman po ang umayaw. Kung isa sa kanila po ay umayaw, yun po yung dahilan na kung bakit mawawala po ang Jom Carl. Huwag na tayong mag-iisip, mga Jom Carl fanatics. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Nakikita ko mayroon na din pong mga ilan pong mga Jom Carl fanatics po ang bumibisita po sa munting channel nito. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po kay Maestro 21 TV. Huwag po kayong mag-aalala. Huwag kayong mag-overthink. Ang makakawala lang po sa Jom Carl ay yung isa po sa love team ang magdesisyon na umayaw na. Okay. So yan. At sa katotohanan, sinasabi po dito ni Kalingap Rob ay may shooting po nga sila ngayon. Ngayong araw na ito dahil walang pasok. Okay. So abangan daw po natin. Abangan po natin ang pasabog ng Jom Carl. So huwag natin pong ipilit. O mga baser, ay naku naman kayong mga baser kasi wala kayong magagawa sa sarili ninyo. Ay ewan ko, manahimik na lamang po kayo. Magtanim na lamang po kayo ng kamote at may pakinabang pa kayong, may hinihintay pa kayong pakinabang sa inyo pong pinagpaguran kaysa manira po kayo dito sa social media ng kung sino-sinong mga tao. Okay? At ito tayo naman po ng mga taga-suporta sa mga ating mga iniidolo. Huwag natin pansinin ang mga mapanirang mga taong gaya na po ng mga baser. So hanggang dito na lamang po ang ating reaction sa araw na ito. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Bruce Vlog, and Ruel Omalalag. At siyempre, pinapakiusap din po ng inyong lingkod na sana po ay suportahan din po ninyo ang munting channel ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun ay mabigyan po kayo ng notification kapag tayo po ay mayroon mga bagong reaction videos na gagawin katulad po nito. Muli isang mapagpalang umaga at tanghali po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.